Ayan, hindi pa naman malinaw kung ano yung mga babaguhin nila no, sa ating salikang batas. It's up to the Congress kung ano yung kanilang mga pagkakasunduan na babaguhin. No? Pero hindi naman tayo kumukontra dyan sa pagbago ng salikang batas. Basta naaayon lamang sa ikagaganda at ikakaunlad ng ating bayan. No? At iniiwasan natin dito yung may masasabi ang mga constituents natin na ginagamit natin itong charter change para sa ating mga personal na interest. Pero kung ang interest natin ay pagandahin at lalong pagtibayin at paunlarin natin ang ating bayan, eh wala namang masama dito. No? Hindi lang natin napapaliwanag na maayos sa ating mga constituents kung ano ba talaga ang mga maaaring maging epekto nito. Akala nila basta nakarinig sila ng tsa-tsa, masama na. Hindi po ganun yun. No? Yung tsa-tsa, ibig sabihin nun, charter change, may mga babaguhin, depende lang yan kung yung babaguhin natin ay para sa ikagaganda o ikakasama. At yan ay pagdidebatihan ng Kongreso, ng Senado, at pagbobotohan din yan ng taong bayan. Pero sir, pabor po kayo na magkakaroon po ng re-amendment ang 1987 Constitution? Alam mo, lahat ng bagay, pag luma na, nararapat lang na baguhin at palitan. Kasi may mga bago tayong mga trend ngayon, no? Tulad ilang taon na nakalipas, na hindi na talaga nababagay, hindi na naaayon. May kasabihan nga ito, pag hindi ka sumunod sa takbo ng panahon, mapag-iiwanan ka. Diba? Ang batas na yan, 1987 pa, anong taon na tayo ngayon? No? Marami na nagbago. Nung ginawa yung 1987, wala pang mga digital world, wala pang internet, wala pang mga ganitong klaseng negosyo, wala pang mga ganitong klaseng issues na tayo pinagdadaanan. So, malayong-malayo na. So, hindi dapat natin isipin na babaguhin, ganyan. Pwede namang baguhin sa ikagaganda. No? Kasi 1987, kumpara nyo naman, ilang taon na. Maraming nagbago, di ba? Kaya kailangan talaga baguhin. Yung preamble mawawala. Pag sumunod tayo, at napag-iwanan tayo at hindi tayo sumunod dun sa mga pagbabago, mapag-iwanan talaga ang ating bansa. Kasi bali... Huwag tayong matakot sa pagbabago. Yes, sir. Pero sir, kasi curious na yung ating mga kababayan, no? Nagtatanong lagi sa amin din at the same time, ano ba talaga ang hidden agenda? Is it parliamentary or federalism? Naku, it's up to the Congress nga, no? Again, hindi namin alam kung ano yung kanilang mga proposal at kanilang mga pag-uusapan. Alam nyo, wala namang masama sa form of government kung ano bang pagkakasunduan nila at pagbobotohan naman yan ng taong bayan. Ang importante pa rin dyan kung paano natin patatakbuhin at yung disiplina ng bawat isa na susundin talaga natin ang batas na ating gagawin. Kahit na anong batas ang ating gawin at hindi natin patutupad ng maayos siya, baliwala rin, no? Kasi may mga bansa na mauunlad. Sabi nila, parliamentary system of government. May mga prime minister sila. Pero maayos at maganda at matatag ang kanilang republika. May mga lugar din naman na presidential system na maayos din naman, no? So, tingin ko, wala sa form of government yan. Nasa pagpapatupad, nasa tao pa rin yan, kung paano tatanggapin, at nasa leader yan. Kasi di ba sa federalism, kung mabaga magkakaroon ng states, bawat ano. Tingin ko, hindi pa tayo handa para doon. Kasi, ang federalismo kasi, magkakaroon ng sariling pondo. Yes. Ang bawat lugar, okay yan sa mga mayayaman na mga munisipalidad, mayayaman na probinsya, mayayaman na syudad. Paano naman yung mahihirap na lugar? Kapag iiwanan sila, kawawa rin naman, no? Hindi kagaya ngayon sa ating form of government, lahat ay equally shared. Kung mahina ang income ng isang probinsya o lalawigan, sinishare natin yan. Yung ating konting income ay napupunta sa kanila para matulungan sila. So, pag federalismo kasi, kanya-kanya na. Yes, yes. Kung anong income ng probinsya mo, lalawigan mo, o ng syudad mo, iyo lang yan. Paano yung mga hirap na lalawigan? Paano tututusan yung problema sa kanilang mga kababayan kung kulang sila sa panggamot, kulang sa pagpapatakbo ng ospital? So, napakahirap na hindi yan basta-basta. Pag ginawa natin yan, matutuwa yung mayayaman na lugar. Pero, iiyak naman yung mga mahihirap na lugar. Lalong babagsak ang ating ekonomiya at lalong maraming magugutom, lalong dadami ang may sakit na hindi magagampanan at mabibigyan atensyon yung kanilang medical na mga pangangailangan. Kasi nga, yun nga, marami kasi mga samot-samot na opinion mula sa taong bayan. At akala nga nila federalismo dahil lang kakaroon na separate na pondo sa bawat munisipyo. Totoo yun. Magiging kanya-kanya na ang pondo, pero according sa kinikita ng isang lalawigan, sa income ninyo. Kung kami sa Cavite Province, I believe ang Cavite Province ay isa sa pinakamayaman na lalawigan. Wala kami magiging problema. Kung kami makasarili
eh bahala kayo dyan. Basta malaki yung income ng Cavite, kaya na lang yung mabuhay ng sarili. Pero paano naman yung iba? Mga ibang lalawigan sa Mindanao, ibang lalawigan sa Visayas, na hindi naman ganun kalaki yung income. Paano tutususan ng kanilang pang medical, problema medical, problema sa mga magsasaka, problema sa kanilang mga bigyan ng tulong puhunan, mga kababayan magkatrabaho. Maraming problema, no? Alam mo, pati pulis, sarili mo na. Oh, pati yung mga judge, mga court, sarili niya na yan. So lahat yan, may kanya-kanya, bawat isang lalawigan, magiging state, kanya-kanyang gastos na yan. Yun, dyan na i-apply yung Mandanas sa law na sinasabi nila. Yung, ibig sabihin, from yung agency, sasakop na sa mga local Yeah, actually, government. even without the federalism, dapat ibibigin na nila yung dapat yun. Yung Mandanas ruling na sinasabi na ang computation na pagbibigay ng mga IRA or ngayon ay ang tawag nila, iba na yung tax allotment. Yung tax allotment. NTA, National Tax Allotment, dating IRA. Dati, kino-compute yan, hindi kasama ang income ng customs. So, nasilip yan nila Governor Mandanas na dapat isama sa computation lahat ng kinikita ng national government. Kaya pag sinama yun, napakalaki pala na dapat na ibigay sa mga lalawigan, sa mga cities, sa mga municipalities, na hindi naman na ibibigay for the past how many years. So regardless yan kung federalism o hindi, even now, without the federalism, with the existing form of our government, kailangan ibigay nila yon. Pero wala pa nga eh. Hindi pa namin nararamdaman niya up to now. Kasi may napabalita rin sa akin na umabot sa amin kaalaman na ultimada DPW is namang problema din sa Congo because of that cha-cha or charter change. Hindi ko alam kung bakit. Sa tingin mo ano? Hindi, wala pa naman kami nababalitaan na gano'n. Kasi sa ibang lugar meron. Oo, kasi ang sinasabi nila, baka yung inaano niya, yung devolution. Yung devolution na yon, sinasabi ng national government na, sige, total, lalaki naman yung share ng mga local governments. Bababa namin yung pondo sa inyo. Pero yung mga gastusin, ipapasa na rin namin sa inyo. Sabi ng national government, yun po yung devolution. Wala ka nalaman yung sa chacha. Even without the chacha, gagawin yun. Kasi matagal na yun yung Mandanas ruling na yan. Matagal na yan. So even without the chacha, kailangan gawin yun. Congratulations. Okay, salamat. Congratulations, sir. Thank you very much. Tsaka sa SGLD po. Yes, salamat Oh, sa inyo. Congratulations po Oo, sa lahat ng mga napakahirap kunin yan. Yung seal of